ni Abydos. Ito ba ay swerte ni Abydos sa pag-iwas o sinadyang hindi siya tinapos ng prinsipe? Sa kabila ng mabagsik na ekspresyon ng kanyang mukha, ang loob ni Abydos ay puno ng takot, malapit na siyang mapaslang, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Bagamat nasa alanganin, hindi sumuko si Abydos. Sa hindi inaasahang kilos, biglang inilabas niya ang isang matalim na daga at itinutok ito sa leeg ng prinsipe. Nagulat ang prinsipe sa bilis ni Abydos at napalunok ito. Halos mapatay niya ako, naisip ni Abydos. Pagkatapos ng labanan, muling bumalik sa normal ang kanilang mga anyo at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Nagtanong ang prinsipe, bakit hindi mo na lang ako sinaksak? Sa halip na sagutin ng diretso, naging maingat si Abydos sa kanyang pagsasalita. Sa prinsipe na ito, hindi ko magagawa ang ganoong bagay, bulong niya sa sarili. Pinagpag ng prinsipe ang alikabok sa kanyang kasuutan at napailing, sabay sabi, TSK, talo ako, ha? Ayaw ni Abydos na magkamali ang prinsipe sa pagintindi kaya't sinubukan niyang magpaliwanag ng mas malinaw. Hindi po, kung ipinagpatuloy ko ang pagsaksak, hindi ko na magagawang iwasan ang inyong suntok. Nagpatuloy si Abydos sa pagpapaliwanag, pagkatapos ay yumuko siya bilang paggalang. Mula sa simula, hindi patas ang laban dahil kayo ay walang armas habang ako ay may dala. Kahit ano pa ang kinalabasan ng labanan, mas malakas pa rin po kayo sa akin. Muling nagtanong ang prinsipe, ganoon ba? Tiningnan niya ang kanyang palad at nagmuni-muni, kahit ganoon, hindi ko pa rin lubos na gusto ang kinalabasan ng laban. Tumutol si Abydos at sumagot, sa tingin ko, sapat na ang laban para masagot ang inyong kuryusidad, hindi po ba? Tila naintindihan naman ito ng prinsipe at ngumiti ng banayad. Oo nga, naging masaya rin naman, sagot ng prinsipe bago tumalikod at magpaalam, pauwi na ako. Nang marinig ito, yumuko si Abydos at nagpasalamat, maraming salamat, kamahalan. Habang papalayo ang prinsipe, biglang may naalala ito at tumigil, sabay sabi, tama nga pala. Kailangan mong itago ang lahat ng ito, naiintindihan mo? Sa misteryosong tono, lumingon ang prinsipe kay Abydos at idinagdag, sa totoo lang, gusto kitang patayin pagkatapos ng laban para matiyak na walang makakaalam ng sekreto, pero ngayon, ayoko nang gawin iyon. Biglang naging malamig at mapanganib ang mukha ng prinsipe nang magbanta, mas mabuting tiyakin mong hindi ko baguhin ang isip ko, naiintindihan mo ba? Dahil si Abydos ay isang karaniwang tao lamang at hindi kauri ng prinsipe, wala siyang magawa kundi tumango at sumagot, maaalala ko po ng mabuti, mahal na prinsipe. Napangiti ang prinsipe sa kanyang sagot bago siya tuluyang umalis, iniiwang nakatayo si Abydos nang walang kibo, kahit nawala na ang prinsipe sa kanyang paningin. Matapos ang ilang minuto, bumagsak si Abydos sa malamig na nyebe, marahil dala ng takot sa mga nangyari. Nanlaki ang kanyang mga mata, nagmuni-muni kung paano ang isang batang nasa yugto pa lamang ng pagbibinata ay nagawang talunin siya, isang veterano sa arena na kamakailan lamang nagretiro. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit ipinagbawal ng emperador ang prinsipe na mag-ensayo. Dumilim ang mukha ni Abydos at naisip niya na kung lalaking tuluyan ang prinsipe, magiging isang salot ito sa lahat, tulad ng isang natural na kalamidad na walang makakapigil. Kung hindi ako huminto noon, baka patay na ako ngayon na may sugat sa aking ulo, naisip ni Abydos, ngunit maaring napigilan ko ang halimaw na ito na makalabas sa mundo. Naalala niya ang trahedya kung saan libo-libo ang pinaslang at tinangkay na parang pagkain sa labanan. Sana napigilan ko ang lahat ng ito. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito, bulong ni Abydos habang nagsisimula ng mabuo sa kanyang puso ang mga buto ng galit matapos masaksihan ang nakapangingilabot na pangyayari. Naging mabagsik si Abydos, punong-puno ng pagnanasa na patayin ang prinsipe. Naisip niya, dapat sana'y pinatay ko siya noong may pagkakataon ako. Habang nagtatapos ang kanyang alaala, inilipat tayo sa residential area ng Roma, kung saan maririnig ang malalakas at nakakabinging boses. Nagmamadaling sumagot si Marsh Penart, Ginoo, kailangan kong ilapat ang gamot sa sugat. Ang taong sumisigaw ay si Alexis, na galit na pinapagalitan ang kanyang katulong. Ilagay ang mga dahon sa sugat, tapos balutin ito ng mahigpit ng tela. Napakahirap ba niyan? Dahil dito, nagmakaawa si Marsh Penart at yumuko bilang paggalang sa kanyang guro, Opo, Ginoo. Alam ko, pero gusto ko lang sanang matiyak.
Samantala, sa tahanan ni Alexis, naroroon ang isang pasyente na may buong katawan na may pasa at nawala ng isang mata. Nang marinig ni Alexis ang paliwanag, hindi lamang siya hindi natuwa kundi lalong nagalit. Hindi mo ba kayang asikasuhin ang mga may maliit na sugat? Kayo ay mga walang silbi. Nakikita niyo bang abala ko? Sa huli, napuno na ng galit si Alexis at sumigaw, lumabas. Tumigil na sa paghingi ng tawad at tratuhin ang sugat. Sa labis na takot, umiyak si Marsh Penart habang patuloy na yumuyuko, pasensya na po, Ginoo. Bumalik si Alexis sa pasyente sa kama, masusing inobserbahan ang kanyang mabigat na pasa at ang kanyang siko. Nagtanong ang nag-aalalang pasyente, parang nabali ito. Ano sa tingin mo? Dumating si Alexis na may solusyon para sa mahirap na kasong ito. Kinuha niya ang isang kahoy na steak at sinabi, may solusyon ako para sa iyo. Nakita ng pasyente ang kahoy at nakaramdam ng masamang pangitain na puno ng takot sa kanyang mukha. Sana'y hindi na naman ito mangyari. Walang ibang pagpipilian, kinagat ng pasyente ang kahoy na steak. Sa labis na takot, mahigpit siyang kumagit sa steak, ang kanyang mukha ay nagiging baluktot sa sakit, alam niyang mapapahirapan siya. Nakatayo si Alexis sa tabi ng nasugatang siko at sinabi sa pasyente, bibilang ako hanggang 3, okay? 1, 3. Pinagsawaan ni Alexis ang 1 at 2. Umabot siya ng direkta sa 3 habang ibinabalik ang binti ng pasyente sa tamang pwesto at marinig na malinaw ang tunog ng mga buto na nag-aayos. Ang sakit ay sobrang tindi, tila umabot ito sa langit, kumakalat sa bawat selula ng katawan ng pasyente at ginagawa itong hindi matiis. Kinagat niya ang kahoy sa kanyang pagdurusa, ang kanyang mga mata ay nakabukas na parang nahihirapan sa sakit. Walang pakialam si Alexis sa paghihirap ng pasyente. Matapos ang lahat, binalutan niya ang binti ng bandage at sinabi, ayan, nakaayos na. Labis na nagalit ang pasyente kay Alexis sa pagtatalon mula 3. Sama ng ulo mo, hindi ka nagbilang ng 1 at 2. Tumugon si Alexis, gagawin ko ang gusto ko, ikaw, may isang mata. Sa kabila ng sakit, nagtanong pa rin ang pasyente, kailangan ko pa bang makipaglaban bukas sa ganitong estado ng aking binti? Naisip ni Alexis sandali, pagkatapos ay maingat na tiningnan ang binti ng pasyente bago ibigay ang kanyang pagsusuri. Ito ay digmaan, pagkatapos ng lahat. Itutulak ka pa rin nilang lumaban. Bigyan kita ng gamot at isang opium brew. Paghaluin ang mga herbs at inumin ito, pagkatapos ay nguyain ang opium bago pumasok sa arena. Nakinig ng mabuti ang pasyente sa bawat salitang sinabi ni Alexis matapos ipaliwanag kung paano gamitin ang gamot. Tumayo si Alexis at idinagdag, hindi ka makakagalaw ng maayos, pero makakatulong ito sa iyong sakit. Nang marinig ito ng pasyente, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan at nagsabi, naiintindihan ko. Kaya't bigyan mo ako ng opium pill. Gusto kong nguyain ito bago matulog. Nang marinig ni Alexis ang sinabi, hindi niya napigil ang magmura, bobo. Ang opium ay napakadelikado. Ginagamit mo lang ito kapag wala ng ibang pagpipilian o mamamatay ka muna bago ka matamaan ng mga sandatang nandyan. Ang eksena sa lugar ng paggamot ay lumawak, na nagpapakita ng iba pang mga pasyente na may mas malubhang sugat. Lahat sila ay tila galing sa isang labanan, natatakpan ng dugo at may mga sugat na nag-overlap sa isa't isa. Ang mga bandage ay hindi sapat upang balutin sila at tumagos ang dugo sa mga kumot ng bawat pasyente. Kahit na nagbabala si Alexis na maaaring maging nakamamatay ito, nanatiling matigas ang pasyente na humiling, wala na akong silbi, patay na ako. Sa inis, sumagot si Alexis, hindi pwede. Ang mga kasangkap-ang medikal na nakalatag sa lupa ay gawa sa metal, mukhang malinis ngunit may mga mantsa ng dugo mula sa pasyente. Sa isa pang silid, kung saan ang mga pasyente ay tila hindi gaanong malubha ang sugat at nagpapahinga, nakaupo si Narcissus sa isang kama ng ospital na nakayuko. Bigla, lumapit sa kanya ang isang tan na lalaki na tinawag siyang, Narcissus. Nang marinig ni Narcissus na tinawag ang kanyang pangalan, tumingin siya at nakita si Dices. Usap tayo ng kaunti, sabi ni Dices. Dahil ayaw mag-move ni Narcissus, tinanong niya si Dices, dito na lang, sabihin mo na. Nakikinig ako, ngunit tumugon si Dices, hindi rito. Tumingin si Dices sa brown-haired na lalaki na nakahiga sa kanyang tagiliran sa kama, tila ayaw niyang marinig ng taong yun ang kanilang pag-uusap.
Itinuro ni Dices ang labas at sinabi kay Narcissus, doon, hindi rito. Sumunod si Narcissus kay Dices sa isang tahimik na pasilyo. Tinanong ni Narcissus, sige, ano ang problema? Sumagot si Dices, wala namang masyadong seryoso. Tinanong ni Dices si Narcissus, ano sa tingin mo kay Speos? Hindi nag-atubiling sumagot si Narcissus, siya ay isang mahalagang kaibigan ko. Naging magkasosyo kami rito. Dahil sa pagkasuspicious, tinanong ni Narcissus si Dices, bakit mo tinatanong? Tumugon si Dices, mukhang mabuting kaibigan si Speos. Maaaring hindi kami kasing lapit ng sayo, pero medyo malapit kami. Pero ang mahalaga, nagbago ang taong yun. Biglang naging mas mapanganib ang ekspresyon ni Dices habang inilalahad ang impormasyong ito. Patuloy na sinabi ni Dices, ang laki ng pagbabago niya. Walang sagot si Narcissus, tila nag-iisip tungkol sa mga salitang yun. Patuloy na pinupukaw ni Dices ang masamang mga isip tungkol kay Speos sa isipan ni Narcissus, at hindi niya ito namamalayan. Sumagot si Narcissus, alam kong nagbago si Speos. Ipinaabot pa ni Dices ang usapan tungkol sa isyu ni Speos. Noong una, akala ko dahil bagong gising siya, kaya medyo sensitibo siya. Pero hindi yon. Ngayon, parang ibang tao na si Speos. Hindi ito inisip ni Narcissus at hindi niya pinansin ang mga kaisipan ni Dices. Hindi, si Speos pa rin si Speos. Kahit na nagbago siya ng kaunti, kaibigan pa rin natin siya. Patuloy si Dices, akala ko rin noon hanggang kamakailan. Naalala ni Dices ang laban na yon, kung saan sinabi ni Speos sa one-eyed man, hindi ka ba magpapakasakit? Tumingin ang one-eyed man pabalik at sumagot, gagawin ko, pero masyado mo akong pinipilit. Hindi na gustong patagilid pa ni Speos, kaya sumagot siya, hindi kita pinipilit. Gusto ko lang ng mabilis na desisyon. Hindi napigilan ni Dices ang kanyang mga alaala sa pagkakataong yun. Pero ang sinabi at ginawa ni Speos noon ay nagdulot ng panginginig sa aking katawan. Lipat ang eksena sa pakikibaka para sa kaligtasan, ilang araw na ang nakalipas. Sa panahong yun, si Speos ay nakatayo sa isang tore, nag-iisip, hindi ko alam kung tungkol sa iba, pero maaaring mapansin ni Shua at Dices. Habang nag-iisip siya, umakyat ang one-eyed man sa tore kung saan nakatayo si Speos. Naisip ni Dices, hindi mo alam dahil abala ka sa ibaba. Pero tinitigan ni Speos ang lalaking may isang mata at nagtanong ng galit, ikaw bang baliw na tao, kung sabihin ko sa'yo na tumalon, tatalon ka ba? Biglang nagbago ang mukha ni Speos, naging matindi ang ekspresyon niya. Bumakat ang mga ugat sa kanyang mukha at sumigaw, si Chua, hayop na yon. Nang matapos ang alaala, tahimik na pinag-isipan ni Narcissus ang lahat ng nangyari noon. Nagpakita si Dices ng pag-aatubili sa patuloy na pakikipagtulungan kay Speos. Sa kabutihang palad, natapos ng maayos ang laban ngayon, pero hindi natin alam kung kailan o saan siya muling magdadala ng problema na makakaapekto sa buong hukbo. Tumingala si Narcissus at tinanong si Dices, bakit mo sinasabi sa akin ito? Diretsyong sinabi ni Dices, alam mo namang ang laban na ito ay isa pang labanan, di ba? At dahil ikaw ang pinuno, kailangan mong malaman kung paano harapin ang isang tauhan na maaaring kumilos na makikinabang sa kaaway. Malamig na sinagot ito ni Dices habang nakatitig kay Narcissus. Bahagyang yumuko si Narcissus na may kaguluhan sa isip at sinabing, alam ko, pero magkaiba ang dalawang bagay na iyon. Nagpatuloy si Dices nang walang alinlangan, hindi mo kailangang magsalita. Hindi ko sinasabi sa iyo na gumawa ka ng aksyon laban kay Speos ngayon. Isa rin akong kaibigan ni Speos. Sa personal, iniisip kong wala naman talagang may gusto sa sitwasyong ito. Tumawid ang mga braso ni Des at sinabing, pero kailangan mong malaman ito. Nainis si Narcissus at agad na sumagot, sinabi ko na sa'yo, alam ko na. Nakita ni Dices na nawawala na ang pasensya ni Narcissus, kaya nagtanong siya ng iba pang bagay. Talaga, dapat ba nating palitan ang usapan? Tahimik na tiningnan ni Dices si Narcissus at nagdagdag, huwag mong talikuran ang katotohanang nakikita mo. Nakaramdam ng pagkainis si Narcissus, itinaas niya ang kamay at sinabihan si Dices, tama na. Sapat na yan, bahagyang nakikinig at bahagyang hindi, patuloy pa rin si Dices sa pangangaral kay Narcissus. Binibigyang diin ko ito dahil ayaw ko ring mangyari yun. Kaya kung ayaw mong mangyari, kailangan mong gawin ang nararapat. Dagdag pa ni Dices, kailangan mong kumbinsihin o pilitin siya.
Kailangan mong pigilan si Speos sa paggawa ng mga bagay na maaaring magdala ng panganib sa lahat, at ikaw lang ang makakagawa niyan. Buo ang paninindigan ni Dices sa kanyang sinabi. Kaya kailangan mong gawin ito. Isang mabigat na responsibilidad ang bumagsak sa mga balikat ni Narcissus na maliit ngunit matibay. Nang gabi, nasa silid gamutan, tinawag ni Narcissus ang pangalan ni Speos. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Speos mula sa kanyang pagkakahiga at may takot na itinataas ang kamay. "Oh, magpahinga tayo ngayon. Talagang pagod na ako." Kumatok si Narcissus sa pintuan ni Speos ng hating gabi upang makipag-usap. Hindi ako nandito para magsanay, sagot niya. Litong tumingin si Speos pataas at nagtanong, kung ganoon, ano? Tanong ni Narcissus kay Speos, alam mo bang nagbago ka? Parang itatanggi ni Speos, pero sa halip, sumagot siya ng diretsahan, oo, alam ko. Nagulat si Narcissus sa hindi inaasahang sagot na yun. Alam mo, dagdag ni Speos, hindi ko nawala ang aking alaala. Malinaw kong natatandaan kung paano ako magsalita, mag-isip, at kumilos noon. Muling nagtanong si Narcissus, kung ganoon, bakit? Natigilan si Speos at sinabing, hindi ko alam. Gulat si Narcissus at tinitigan si Speos nang may pagtataka. Nararamdaman din ni Speos ang tingin na yon kaya ipinaliwanag niya, ginagawa ko lang ang sarili ko noong oras na yon, at hanggang ngayon, ginagawa ko lang ang iniisip ko sa isip ko. Patuloy na ikinwento ni Speos ang kanyang mga pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Pero ang sigurado ako ay mas komportable ako ngayon, na maaaring mabuti para sa isang mandirigma tulad ko na hindi alam kung kailan siya mamamatay. Tahimik na nakinig si Narcissus sa bawat salitang sinasabi ni Speos. Nang marinig yun, muling nagsalita si Narcissus, may ilang mga kasamahan na nag-aalinlangan sa iyo. Sumagot si Speos nang walang pakialam, oo, iniisip ko rin yun. Sa halip na magalit, ngumiti si Speos at sinabing, pero wala akong pakialam. Nagpakawala siya ng isang malasatanas ng ngiti na tila may itinatagong madilim na plano sa likod nito. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, mas gusto ko ang sarili ko sa ganitong paraan, at mabubuhay ako kahit sila ay mamatay. Sinubukang payuhan ni Narcissus si Speos na tila unti-unting lumulubog sa putik, mahalaga ka rin sa amin, at kailangan nating mas marami sa atin ang mabuhay. Ngunit mukhang ayaw makinig ni Speos. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero mas makakabuti kung mabubuhay ako sa sarili kong paraan kaysa hindi makarating sa susunod na laban, tama? Paalala ni Narcissus. Ako ang pinuno dito, Speos. Tumugon si Speos nang walang malasakit, oo, alam naman ang lahat yan, so ano?